Aba, mga sangkay, meron pong balita ngayon, no? Ewan ko kung late lang ako. Itong si Juan Ponce Enrile ay may bagong banat daw po, mga sangkay. Itong masaklap na ito, hindi po sa politiko, kundi kay Vice Ganda. Pag-usapan mo natin ito, but bago po tayo magpatuloy, mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. So, pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click on. Ganun lamang po, kadali lang. Alright, eto po ang balita ngayon, mga sangkay. Na-curious tayo dito. Mukhang umuusok itong balitang to eh. Napag-uusapan daw kasi sa social media, sa mga balitaan. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile takes a swipe at Vice Ganda. At sabi po dito, bastos ka, bastos kang tao. Again, mga sangkay, wala po tayong kay Vice Ganda. Bahala siya, buhay niya yan eh. Pero mga sangkay, eto na nga, ang dami na pong nagre-react. So, paano yan, mga sangkay? Ika-cancel din kaya ng mga follower ni Vice Ganda, itong si Juan Ponce Enrile. Ito na, basahin po natin ang balita. Diretsahang sinabihan ng dating senador na si Juan Ponce Enrile ang TV host, comedian na si Vice Ganda na bastos. Ba, interesting to. Ano kaya nasabi to, mga sangkay, no? Laman ng diskusyon ng programa dito sa Bayan ni Juan ng SMNI News Channel noong Sabado, September 9, 2023, ang latest development sa ipinataw na 12-day suspension ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB sa kapamilya noontime show na It's Showtime. Alam na natin yan, mga sangkay. Tinawag ni Enrile na pambira naman, mahalay daw po si Vice Ganda. Ako kasang hindi po ako nagsabi niya na. Mismo si Enrile, ayan po, binanggit ni Enrile na itong si Vice Ganda at ang partner niyang si Ayon Perez na mahalay. Dahil po sa ginawa doon sa Isip Batas segment ng It's Showtime. Marami nga po ang nag-react dito, mga sangkay, di ba? Isa na po doon si Rendon. At ngayon, nagbabay na si Rendon. Bye-bye! Ngayon, mas lalo pong dumarami ang nagre-react kay Vice Ganda. At hindi ko alam kung sino pa ang susunod na babanat dito. Pero ito na nga si Enrile, nagpatutsada na. Ayon sa 99, pambirang tao to, no? 99-year-old, saan ka makakita? 99 anyos, bumabanat sa isang comedian host. Diba talaga ito si Manong Johnny, no? Malupit talaga ito eh. 99-year-old, pero matindi pa rin, no? Mapapasana all ka na lang talaga eh. Inappoint ni Pangulong Marcos Jr. bilang Chief Presidential Legal Counsel. Hindi kaaya-aya ang naging reaksyon ng dalawa dahil sa noontime slot ang kanilang programa at may kasama silang mga bata habang ginawa nila ang cake icing incident. Actually, mga sangkay, kahit naman tayo, ganun po yung naging reaction natin, di ba? Na hindi po talaga maganda ang ginawa. Kasi national television po yun eh. Hindi po dapat tinutolerate yung mga ganyan. Ako, wala naman tayong problema kay Vice Ganda. Kasi, gaya ng sinabi ko, wala naman po tayo sa Dito ulit dati na may mga binabanatan talaga tayo pagdating sa politika. Pero, guys, again, hindi po dapat itolerate yung mga ganito. Kung ikaw ay supporter talaga ni Vice Ganda, ikaw mismo ang magsasabi na, Vice, huwag mo nang ulitin yan. Hindi tama yan. Di ba may mga bata kasi, ano bang gusto nating isipin na yung mga bata? Gusto ba natin makita na yung mga bata? Pagdating ng araw, gagayahin po yung ginawa ni Vice Ganda. Di ba? So, ito na nga po ang nangyari. Itong si Juan Ponce Enrile ay hindi na po siguro nakapagtimpi at hindi ko alam kung paano ito naisingit kasi ang pagkakaalam ko, ang pinag-uusapan po dito sa programa ng Dito sa Bayan ni Juan sa SMNI News, mga bagay na kung saan nangyayari sa politika,
sa ating gobyerno, sa ating bansa, o ano pa man, presyo ng mga bilihin. Pero ito, mga sangkay, naiiba eh. Saan ni Enrile ang problema dito sa bansa natin? Kung mayroon kang power, political, social, economic, or whatever, halos hindi mo na naiisip yung kapwa. Oy, I agree, mga sangkay. Kumbaga, sa madaling sabi, kapag ikaw ay famous, kumbaga, may kapangyarihan ka sa social media o kung ano pa man, nakakalimutan po mga sangkay na, teka lang, nawala, ayun, okay na. Nakakalimutan ng ilan halos hindi mo naiisip yung kapwa mo. Ibig sabihin, hindi mo naiisip yung ginagawa mo na pwede maka-apekto sa like yung mga bata, di ba? Yung ginawa nila Vice Ganda. At ang nakakalungkot kasi dito, paulit-ulit daw. Di ba? Paulit-ulit, hindi lang po talaga yung itong insidente ng cake icing, ay hindi lamang po ito ang tumambad. Marami pa po mga sangkay. Bago pa po dito, meron na po at puro mga malalaswa rin eh. Kino-compare nga po nila yan sa EAT. Di ba may mga pinapasa po silang halimbawa yung sa legs, yung sinabi ni Joey, ano pa ba? Ang nakita ko naman sa EAT, nagsorry po. Halimbawa na naman po si Wally, di ba? Nagsorry po siya. Agad-agad, nung may nag-call out. Dito mga sangkay, marami na palang reklamo eh. Ang nasabing insidente, ang isa sa naging basihan ng MTRCB sa unanimous decision nilang patawan ng suspension. Grabe, no? Nang it's showtime. Sa Enrile, ang problema dito sa bansa, okay, nabasa na natin yan. Sabi po dito, sarili mo na lang ang iniisip mo. Akala mo maganda ang ginagawa mo, pero bastos ka. Super bastos kang tao. Uy, matindi nga, mga sangkay. Akala ko parang parang advice lang eh. Paghalit pa ito eh. Sinermonan pala ni Manong Johnny ang nag-iisang Vice Ganda. So, paano yan? Ika-cancel kaya ng mga fanatic ni Vice si Manong Johnny. Batikos ng veteranong politiko sa komedyante, hindi lang walang abusado raw. Ay, nako naman. Sabi po niya, alam ko na mapagpatawa yung binabanggit mo na babae. Ano to? Magmula pa ng araw, ganyan na yan. Okay. Pagtapos pa ni Enrile, you're earning your living and popularity Uy, grabe naman. Mabigat pala talaga yung mga sinabi ni Enrile, oh. You're earning your living and popularity sa kabastusan. Sabi po ni Enrile, hindi po galing sa akin, ha? So, paano ba yan? Yung mga follower ni Vice Ganda dyan, ano pa yung inyong opinion tungkol dito? Kay Manong Johnny, kayo ba ay nasaktan or narilto kayo? Ano ba? Comment nyo po sa ibabangin yung mga opinion, no? Sa loob ng halos 6 na dekada ay humawak ng iba't ibang posisyon sa gobyerno mula sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa administrasyon ng anak nitong si Marcos Jr. Sa madaling sabi, mga sangkay, itong si Enrile mga sangkay ay immortal. Marami na po siyang pinagdaanan mula sa unang Marcos hanggang sa bagong Marcos, nandito pa rin siya. Matindi, no? Ito po siya, oh. Ito mga sangkay, babasahin po natin yung sino itong si Enrile. Kabilang sa mga naging kapangyarihan ni Enrile sa gobyerno ay Commissioner of Bureau of Customs, Acting Secretary, grabe, 1966 to 1968, Acting Secretary of Finance, 1966-1968, Secretary of Justice, 1969-1970, Minister of National Defense, 1970 to 1986, Assemblyman, 1978 to 1986, Cagayan Representative, 1992 to 1995, Senator, 1987, 1992, 1995, 2001, 2004, 2016, at kasalukuyang Chief Presidential Legal Counsel. Wala pang reaksyon si Vice Ganda ukol sa naging pahayag ni Enrile. Ay, nako. Ano ba yan? Ano bang opinion nyo dito? Isang immortal na tao ang nagsalita.
kay Vice Ganda. Ano ang inyong opinion dito? Lalong-lalo na po sa mga follower dyan, Vice Ganda. Just comment down below, guys. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sankay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. And subscribe, click the bell, and click all. Ganoon lamang po kasimple at kadali. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sankay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Bye-bye.